broken down every wall. He's our peace. He's our peace. He's our peace, who has broken down every wall. He's our peace. He's our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He's our peace. He's our peace. He's our peace, who has broken down every wall. He's our peace. He's our peace. He's our peace, who has broken down every wall. He's our peace. He's our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He's our peace. He's our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He's our peace. He's our peace. He's our peace. He's our peace. Kumusta na kayo? Muli, nagbabalik, Brother John ng kayo kay Pananampalataya at Katotohanan. At kamusta na kayong lahat? At alam natin yung buhay ng tao ay hindi natin minsan nasusukat kung gaano kahaba ang buhay niya dito sa mundo at gaano siya katagal lalakad sa ibabaw ng mundo. Wala nakakalam. Maliban na lamang kung ang ating buhay ay ating ipagkaloob sa Panginoon. Ang ating kinabukasan, ang ating kaluluwa ay itagubilin natin sa Kanya. Upang, sabi ng Biblia, even though we walk in the shadow, shadow of death, in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ayun ang importante ron. If the Lord is with us, who can be against us?
Meron akong nais na bahagi sa inyo rito, dito sa Biblia. Dito sa Matthew chapter 24, dito sa verse 14, merong binanggit dito ang Panginoon na hayaan niyo muna na basahin muna natin yun. Ang sabi ng verse 14, ang sabi rito, verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Ito yung nagturo ang Panginoon patungkol sa end times. Sa verse 14, itong sentence and this gospel of the kingdom will be preached. Siguradong ipapangaral. Will be preached. Ipapangaral. It's not only na stated na ang gospel ay ipapangaral. Ibig sabihin, ang bahagi ng last days ay may kaugnayan sa gospel. The gospel of the kingdom ay ipapangaral sa buong sanlibutan, sa lahat ng tao, not a propagation of a church or ministry. It's not a front para ma-front lang. Ang gospel of the kingdom ay hindi palamuti. Ito ang magiging palatandaan, witness, o saksi, huling saksi sa lahat ng mga bansa at lahi ng tao. At kapag nangyari yon, and then the end will come. So, anong ibig sabihin ng gospel? Ang gospel ay, alam natin na yan ay galing sa salitang Old English word na ibig sabihin ay God's spell, but in Greek translation, ito ay evangelion. Ang ibig sabihin ay good news, glad tidings, o evangel sa English, kaya ang mga merong salitang evangelism. Gospel of truth, and the word of God. Babalik tayo rito sa Matthew 24 verse 14. Kung babasahin niyo yung mga kauna-unahang verse, ay binanggit ng Panginoon yung tinatawag na sign of the last days. And the last ever sign after ng mga tinatawag na paglabas ng mga false prophets, false religion, wars, rumors of wars, and the love of many will vanish or cold wax. And then, ang sabi rito, and you will be hated by all nations. They will deliver you up to tribulation and kill you. Ibig sabihin, papahirapan kayo ng ibang mga nagpe-persecute na mga false religion. And you will be hated by all nations for my name's sake. Dahil dala-dala natin ang pangalang ng Panginoon sa Kristo, na tayo ay mga Christians for Christ. And then, ang sabi rito, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another.
makikita natin, lalabas sa sanlibutan, maraming ma-offend sa gospel, very offensive sa kanila. Halimbawa, yung mga grupo ng tinatawag ng mga LGBTQ, RSTUB, WXYZ, kahit anong letters yung nilagay nila. Gumagamit sila ng tinatawag na rainbow colors o yung flag. And then many will be offended because of the name of Jesus Christ, and because we carry the name of Jesus Christ, we carry the cross of Christ, and they will be offended. Will betray one another. Ibebetray nila ang bawat isa. Yung mga mababawo na Christians ay they will betray one another. And will hate one another. Papasok yung tinatawag na hatred. There's a lot of religions na tinatawag na religion of hate. They will hate the Bible. They will hate our Lord Jesus Christ. And they will even curse God because of their evil deeds. They don't want their evil deeds to be uncovered by the gospel. Pero tandaan natin dito na ang magiging pamagat ko rito ay ang panahon ng pangangaral ng Ebanghelyo o ang panahon ng Ebanghelyo ay mayroong katapusan. Mayroong katapusan ang tinatawag na the preaching of the gospel of Christ. Sapagkat kung sa Biblia, sabi ng Bible na in the beginning, God created heaven and earth. And then, after God's creation, and then God rested from all of His works. So natapos. May katapusan. Anumang bagay na under the sun may katapusan. Ibig ang pag-ikot ng mundo sa araw, yung revolution ng mundo, yung rotation ng araw mismo, yung revolution o rotation ng araw, maging ang sun and moon ay may katapusan. It's all in the Bible. Maging ang mga stars, planets, and universe, they will be rolled up like a curtain. So may katapusan. So even the gospel, ang panahon ng Ebanghelyo ay may katapusan. Dumating sa atin ang gospel when Christ preached the message of the gospel. Remember, nung nangaral siya, after na mabautismoan siya ni John the Baptist, and Jesus Christ preached the kingdom of God, meaning the gospel. Nung pinangaral ng Panginoon ng gospel, ay itinagubili niya sa atin ang gospel sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon, ay dapat dala-dala natin ang gospel. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Pag sinabing I am not ashamed of the gospel of Christ ay hindi ito tulad ng ang sinusuot natin na kapag bitin o kapag kupas ang pantalon natin o damit natin ay mahihiya tayo. Ang sabi niya rito, ito ang sabi rito, Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Naalala ko nung matagal na to sa Philippines, high school pa ako nun dun eh. Tuwan-tuwa ako, nakabili ako ng Kasi sa isang fellowship na may mga nagsuot may mga Bible verse. Sabi ko sa mga nabilihan, doon sa isang bookstore doon, pinuntahan ko. Yung bookstore na yun sa parting doon sa papuntang Makati, Mandaluyong boundary. Although, Quezon City na, ganun eh. Pumunta ako ron. Nag-bus lang ako. Tapos nakabili ako. Cotton pa nun eh.
Nakalagay, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God in salvation. Ayun ang nakalagay. Proud na proud ako nun. Nakasulat sa t-shirt. Sabi ko, parang it's limited. Limited lang sa akin to, na nakasulat lang sa t-shirt. And the people will gonna read it, pero ano na ngayon? Parang kulang. And then I started to bring the Bible and preach the Bible sa mga tao sa Pilipinas dun, sa bawat sulok. Ang sabi, ang gospel of Christ ay, it is the power of God to salvation for everyone who believes. Hindi kinakahiya dapat. Ba't may ikakahiya ang gospel na nakapagliligtas ng kaluluwa ng tao? Sabi nga rito, darating ang oras, panahon at araw na ang pagpipreach ng gospel ay matatapos. Tulad na sinabi ng salita doon sa sinalita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa mga taga-Korinto, sabi niya, lilipas ang pangangaral o yung tinatawag na prophecy, preaching. Ibig sabihin, lilipas ang speaking in tongues. Lilipas yung mga tinatawag na mga ministry na yan. Anong mananatili? Love. Yung love will remain. Dahil ano? Tandaan ninyo, maging sa sinulat ni Apostle John, sa 1 John, maging sa 2 John, 3 John, maging sa Gospel of John, puro love ang nandun. Anyone who doesn't love his brother ay hindi nakakakilala sa Diyos. So, importante yung love because God is love. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dinala niya yung kanyang message, yung gospel. Kaya sabi ng Biblia, yung gospel ng Panginoon ay in order for the people na mag-repent, magsisi at makaalam sa tinatawag na kaalaman ng Diyos, sa katotohanan at tinatawag na buhay na walang hanggan na nagmumula sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia na darating panahon at oras sa Amos chapter 8 verse 12, sulat ni Amos, ang sabi, they shall wander from sea to sea and from north to east. They shall run and fro, seeking the word of the Lord or the gospel, but shall not find it. So may katapusan ang era ng pagpipreach ng gospel, and after that, it won't gonna find it anymore. But it shall not find it kahit saan pumunta ang tao. Ang gospel, ang tinatawag na behind that gospel na pinangangaral ng mga tunay na preachers, behind that ay ang tinatawag na power of the Holy Spirit. At kapag dumating na yung time na ang mga tao ay nakapakinig na ng lahat, and then sa mga nakapakinig ay alam ng Diyos kung sino ang mga tumanggap at nanalig sa Kanya, at sila ay magiging kabahagi sa buhay na walang hanggan. Let's say, sabihin natin na dumating ang tinatawag na pagdagit o rapture of the church. At ang isang tao ay naiwan, meron siyang Biblia, di ba? Pero naiwan sila, halimbawa, 50 grupo sila o higit pa. And then they will try harder to preach the gospel to one another sa kanila, sa mga naiwan. And
the truth is, there is no more power. It's all dried and deafening. Yung deafening sound, wala nang sound doctrine. Why? Dahil inalis na ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit. Kaya sabi ng Biblia, kaya hindi pa nag-a-appear ang Antichrist because may humahadlang pa. Ano yung humahadlang na yon? Yung Holy Spirit. Dahil ang ministry ng Holy Spirit ay yung i-convict ang mga tao through the gospel para yung kasalanan nila ay pagsisiyan nila. Kaya sabi ng Amos 8:12, they shall wander from sea to sea and from north to east, they shall run and fro seeking the word of the Lord, yung gospel, but shall not find it. So may katapusan. Anyone who abusing the gospel of Christ, may katapusan to. Because ang sabi ng Biblia na whatever a man soweth, kung anong tinanim niya, he shall also reap. So why gospel? Bakit ililigtas ng Panginoon ng mga tao o iniligtas ng Panginoon ng mga tao through the gospel? Not through the power of God to forgive sins. Why through the gospel? Naalala ninyo, nung sinasabi ng Panginoon na siya ay dumating dito sa mundo ay dahil sa balumbo ng kasulatan. Hanapin natin ngayon. Ay nadaanan ko lamang pero nais kong hanapin dito. Dumating ang Panginoon, ito yung naalala ko lang, kung saan versikulo yon. Ay sabi niya, I came sa scroll, sa roll ng kasulatan nga. Ito nakita ko na. Nasa tatlong scriptures. Unang-una, nung sa Luke chapter 24 verse 44, ito, nangaral ng Panginoon, nagpaliwanag siya sa mga tao, binuksan niya yung scroll, di ba? Ang sabi dito sa Luke chapter 24 verse 44, then he said to them, these are the words I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Ito yung about na nag-resurrect ng Panginoon, yung mga nangyari sa Kanya. Pero natatandaan nyo yung binuksan ng Panginoon yung scroll. Na sabi niya, naparito siya para mangaral ang mga may sakit, pagalingin, ang mga bulag makakita. Ang mga naghahanap ng liwanag ay makakita ng liwanag. Tapos binalumod niya, binalik niya yung scroll at sabi niya, naganap na ang kasulatan na ito. Di ba mga tao nagulat sa kanya, pati mga Pharisee, mga elders. Dahil nagsalita ang Panginoon na with power and authority. At sinabi rito na sa Luke chapter 24 verse 44 yung binasa natin na these are the words which I spoke to you while I was still with you. Yung lahat ng bagay that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Lahat ng naisulat doon sa book of Moses, from Genesis, doon sa Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, 5 books of Moses, o the Torah,
and the prophets, the major prophets and the minor prophets, and the book of Psalms, Psalms of David, and other writings like Ecclesiastes, ang Song of Solomon, yung mga bagay na nasulat sa kanya concerning sa kanya ay dapat matupad. And it happened nung sinabi ng Panginoon na it is finished doon sa Calvary. Yun ang words din na nakasulat sa mga prophets na naganap na ang Diyos ang nagsalita ng it is finished sa Old Testament. And sabi rito, sa Psalms chapter 40 verse 7, then I said, behold, I come in the scroll of the book. It is written of me. So dumating ang Panginoon according o in the scroll of the book, yung prophecy doon sa Old Testament, at nung dumating siya, ay natupad lahat ng prophecy na i-prophesy ng mga sinaunang tao. At ang sabi rin dito sa Hebrew chapter 19 verse 7, then I said, behold, I have come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. To do your will, O God. So sa Hebrew chapter 10 verse 7 ay niliwanag doon na lahat ng prophecy na nakasulat, meaning yung mga gospel na yon, mga message na yon, yung good tidings, yung heralds, good tidings, the word of God, ay natupad sa Panginoon. So the gospel of grace, number one, unang-una, the gospel of grace is the true message. Walang ibang message kundi ang the gospel of grace. Yung gospel ng Panginoon na siyang biyaya sa atin. The gospel of grace is the true message of salvation in Christ. Sabi ng Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Anong biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nagpakita na sa lahat ng tao, appeared, became flesh, became man. Sa lahat ng tao ay nagpakita. Yung salvation na yun. So, nung dumating ang Panginoon sa Kristo, yun ang message ng tinatawag na the gospel of salvation. When He first arrived, the Word became flesh, ay in-establish na rito ang nasusulat sa Old Testament na yung bumaba at dumating at nangaral ng Kingdom of Heaven ay siya ang ipinangakong Mesaya, at yung Mesaya na yon, siya rin yung Diyos nagsalita na Holy One tungkol sa magaganap sa Kanya at mangyayari at mga iniisip ng tao na laban sa Kanya, kaya ipinako siya sa krus. So when did the gospel of Christ start? Kailan nag-start ang gospel? Tandaan ninyo, ang gospel ng Panginoon, tulad ng binanggit ko, ay gospel meaning good news. Hindi ito katulad ng mga balita sa mga TV na bad news, sa mga social media, fake news. The gospel of Christ ay ito ang tinatawag na good news. Tunay na news. Tunay na balita. When did the gospel of Christ start? Una, the theological importance of the gospel. Anong meron sa gospel kung bakit nagdadala ito ng kaligtasan sa atin? Number one, Jesus Christ died for sins according to the gospel, and was raised from the dead according to the gospel, and offering of salvation by faith according to the gospel. Ito yung ito yung tinatawag na the theological importance of the gospel. Yung essence ng tinatawag na the gospel of salvation. Ang ikalawang puntos, that the gospel of Christ will not pass away. Pag sinabing pass away,
mamatay o namatay. Matthew chapter 24 verse 35, ang sabi niya, heaven and earth will pass away. O mamatay. Yung heaven and earth ay mamamatay. It come to an end, yung death of the universe and all the planets. But Jesus Christ said, but my words will by no means pass away. Hindi mawawala. Kahit sinong tao sa mundo, kahit sinong pinakamakapangyarihan, pinakamatalino at pinakamalakas, he cannot stop and kill the gospel of Christ. Marami nang gumawa niyan. Marami na nagbawal ng salita ng Diyos, pero they all die. And ang buhay nila ay naging tinatawag na napunta sila sa dead end. Nobody can stop the flow of the gospel of Christ because the Word of God is powerful. Powerful than any sword o any weapons na nasa mundo. Kaya nga, yung pass away mean to stop existing. But Jesus Christ said, but my words, the gospel, will by no means pass away. Hindi kayang wasakin, tapusin, o pigilan ang salita ng Panginoon. The gospel of Christ and its purpose to mankind were predetermined. Nakatalaga na kung anong gagawin ng gospel sa human race, sa mankind. According to Isaiah chapter 55 verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in thing for which I sent it. So linaw. So shall my word, the gospel, be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void. Hindi babalik ng walang kabuluhan. But it shall accomplish. See, the gospel will accomplish what God's, yung please na sinasabi niya, yung nakalulugod sa Kanya. And it shall prosper in the thing for which I sent it. So gagawa, kikilos ng gusto yung gospel. Sa isang tao, sa isang community, sa isang bansa. Because ang gospel ng Panginoon ay ito ang tinatawag na magiging dahilan upang isang tao ay manumbalik sa Kanya. God is actively seeking individuals to bear the gospel of salvation. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa Kanyang pagkatawag. Yung ibang mga tao, kasi ang buhay ng tao ay maiksi lang. Maraming nangaral ng gospel, and then they die, at someone will gonna take it over at dadalhin ang gospel sa ibang tao at mamamatay din sila, tatanda, mamamatay. So ang gospel, ang Diyos is actively seeking individuals to bear the gospel of salvation. Parang business as usual, keep hiring. Actively seeking, humahanap siya ng individuals to bear the gospel of salvation, that he or she can stand in the gap between life and death. Doon siya sa gap upang ang mga tao ay makita nila which is life and death through the gospel, so that they can choose o piliin nila, i-accept nila ang life, not death. Sabi ng Matthew chapter 9 verse 37 hanggang 38, sabi ni Jesus Christ, plenty of harvest, but few workers for the harvest. Walang masyadong harvesters, maraming aanihin, maraming fruits, o yung maraming barley, o maraming
mga bunga na pwede nang anihin, pero few workers for the harvest. Kukunti lang. Kaya naghahanap ang Panginoon ng individual na handa na dalhin yung gospel of salvation para dalhin yung ilaw, liwanag. The gospel is tulad ito ng, alam niyo sa Olympic, yung torch dala-dala. Dadalhin mo sa isang country, sa 7 continent, ikaw ang light bearer o ikaw ang magdadala ng ilaw. Ayun ang gospel na bearer ka ng gospel. Kaya nga sabi ng Ezekiel chapter 22 verse 30, ang Diyos din ay humahanap daw. Sabi, God is seeking someone to stand in the gap. Yung tatayo doon sa gap, yung kinakailangan we fill the gap, tayo yung ilagay doon. Tayo ang ilagay ng Panginoon doon. Maaaring sasabihin ng iba na, paano mangyayari yun? Kinakailangan pumasok ako sa Bible school muna. Wait a second. We're not talking about the Bible school here. We're talking about the availability. Now, one day, God will gonna call you to bring the gospel to the poor, to the hopeless, to the sinners, and to the people na wala pa sa Panginoon. Maaaring sasabihin nyo na, kinakailangan mo na matuto. Lord, hindi mo muna ako tatawagin. Kinakailangan makagraduate muna ako ng Bible school. Maaaring sasabihin sa'yo ng Panginoon, what Bible school? What you're talking about? What Bible school? Telling the good news to people, you don't need to go to Bible school. Telling to the world that Jesus Christ is Lord and Savior, yun ang message. You don't need to go to the Bible school. I'm not saying that you don't need Bible school, but kung ang alibay mo, you need to go to the Bible school, to that Bible school, makagraduate ka, o sa mga seminars, wait a second. Kung may nakita kayong tao, na halimbawa yung nakalunok ng yung mga sanggol, yung mga bata, yung maliliit, nakalunok halimbawa ng prutas, hindi makahinga, do you need to get certificate muna dun sa Red Cross o sa kung saan man yung mga medical, may training ng CPR? No. Kinakailangan you do something. Na may tinuturo namang first aid, di ba? You can use your knuckle dito, tapos ganun mo sa ano. So, yung tinatawag na ganong situation ay you should have the light, which is the gospel of Christ, to bring to those people na nangangailangan. Sabi ng Romans chapter 10 verse 15, seeking for someone who brings good news, that's what God said. Dadalhin mo yung good news. Kaya nga sabi, how beautiful are the feet of those who bring good news. Hindi sinasabi ng Biblia, how beautiful are those faces, are those dress, are those people who bringing Bible, they have nice Bible, leather Bible. Ganito, with ang ganda ng leather grain ng Bible. May gold edges pa. Ano sabi? How beautiful are the feet of those people who bring good news. Meaning, yung kanilang pagpapahayag, paglakad nila na kasama ang Panginoon na nangangaral sa mga tao. Ikatlong puntos, God is looking for someone to be sent by Him who will follow God's voice. Ang Diyos ay humahanap siya ng isang tao, ng mga tao, na maipadadala niya at susunod sa kanyang tinig. Hindi sa tinig na naririnig niya lang sa ibang tao, kundi sa tinig ng Diyos. Through the Word of God, the Gospel of Christ. Ang sabi nga ng Romans chapter 10 verse 15, how shall they preach unless they are sent?
Paano nga naman mangangaral ang isang tao unless they are sent? And who are responsible people na magsesend sa kanila? Who responsible? Ikaw ba, iba yung tinatawag na nag-volunteer ka at voluntold. Sinabihan ka, di ba? Volunteer and voluntold kung tawagin. Parang ano yan eh. Gawin mo to. Teka, hindi ako nag-volunteer para gawin yan. Meron namang isa, ginagawa niya kahit wala nagsasalita. Nag-volunteer siya. So, anong acceptable sa Panginoon? Anong acceptable? If someone understand, naunawaan niya, ang ibig sabihin na go and preach the gospel at ginawa niya, nag-volunteer siya, kalulugdan siya ng Diyos. Kung isang tao, alam niya naman na ang ibig sabihin ng gospel, hindi siya nagbo-volunteer. Gusto niyang merong mag-utos sa kanya. Is he a responsible Christian or believer? No. Ang tawag doon ay with stubborn heart. Parang ganito eh. Susunod lamang ako sa Diyos kung nagsalita siya sa akin na merong audible voice. O kaya, kung susunod lamang ako sa Diyos kung pasosweldohin ako ng fellowship na yon, ng church na yon, ng 20,000 per month. 20,000 pesos per month. So, nagiging hireling siya. He will preach the gospel because of money. Just like Judas Iscariot. Kaya siya sumusunod sa Panginoon. He had a money bag. Yung money bag, yung lagyanan ng pera at kumukupit siya ron. So mga kapatid, ang sabi ng Biblia na God is looking for someone to be sent by Him who will follow God's voice. And how shall they preach unless they are sent? Romans chapter 10 verse 15. As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who brings glad tidings of good things. Isaiah chapter 6 verse 8. Naalala ko sa Isaiah. Si Isaiah ay tsuhin niya yung hari, I think si Uzziah, yung king. At siya ay laki sa templo kasi pamangkin siya. Yung mga pinsan niya nandun. Matabilan dila niya, madumi siyang magsalita. Kasi teenager eh. Yung parang laging may cussing words. Nakakita siya ng vision sa Panginoon. Merong angel na gano'n. At inutusan siya mangaral. Tapos, ito masahin natin yun. Kasi, maaaring iba sa inyo ay sasabi na hindi makakasunod kasi baka mahirapan o hindi tinawag. Tignan nyo dito Ito sabi niya sa chapter 6 verse 4. Dahil itong babasahin ko muna sa verse 1. Chapter 6, Isaiah. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne. Si King Uzziah, tiyuhin niya yun. I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had 6 wings, with 2 covered his face, with 2 covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to one another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, sabi sa verse 5,
Isaiah chapter 6 verse 5, so I said, woe is me, for I am undone, meaning sinful, because I am a man of unclean lips. Ito, mura siya ng mura. Nagsisinungaling, mura ng mura si Isaiah. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. Ito yung group, yung pamilya nga nila eh. Yung mga kamag-anak niya, yung mga anak ng hari. Dahil pamangkin siya ng hari. And I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then, ang sabi rito, sa verse 6, then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin purged. So also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Sabi sa verse 8. Then I said, here I am, send me. See? Si Isaiah, laki sa layaw, Jeprox, doon sa palace. Tiyuhin niya yon, yung king na namatay. Doon sila. Bata pa siya. Kasama niya na yung mga pinsan niya, mga kamag-anak niya, doon sa palace. Ngayon, nakita niya yung vision ng Diyos. At ang sabi niya, I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King. Dahil nakita ko ang nakaupo sa trono ng King. At ang ginawa ng seraphim ay kumuha ng baga doon sa yung coal at tinatch yung bibig niya at na-purge yung yung kasalanan niya. And then, sinabi ng Diyos, whom shall I send and who will go for us? Ang preacher, ang mangangaral ay unang-una, alam natin na tayo ay lahat makasalanan. Pero, God is a God of forgiveness. Kaya sabihin natin na, hindi ako magaling magsalita, Panginoon. Tandaan ninyo, maging si Moses ay ganun din. Dahil hindi siya nagsasalita ng Hebrew words o Hebrew language. Ang alam niyang salitain ay yung Egyptian language. Pero pinili siya ng Panginoon. Yung sinasabi natin na, hindi ako Panginoon, hindi ako pwedeng mangaral dahil hindi naman ako magaling. At wala akong damit na maganda, wala akong barong Tagalog. Ano sabi ng Biblia? Yung binasa natin sa Romans chapter 10, di ba? How beautiful are the feet of those who preach the good news. Hindi naman damit ang pinag-uusapan. How beautiful are the dress o the barong Tagalog of those people who bring good news. No. Yung tinatawag na message na dala-dala mo. Kaya nga sabi rito, tinawag na si Isaiah, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And who will go for us? God said kay Jeremiah, pinarinig sa kanya, who will go for us? Remember, sa Genesis, di ba? Let us make man in our image and our likeness. Asang ginamit dito? Hindi sinabi ng Diyos na, whom shall I send and go for me? Us, the preacher ng gospel ng Panginoon, he or she should preach God and His three persons.
the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. 1 John chapter 5, verse 7, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Because there is only one God, but eternally exists in three persons. Sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So ang ipangangaral natin ay ang nag-iisang Diyos na kung saan ang nag-iisang Diyos ay nagpahayag sa tatlong persona at ang Panginoon sa Kristo na Word ay naging flesh. At siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit at siya ang nagliligtas. At ang banal na Espiritu ng Santo ng Diyos, ang siya naman na nagtatatak sa atin ng tinatawag na seal of approval at kaligtasan. Na tayo ay inaring ganap ng Panginoon, inangkin at dinala sa liwanag. Ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 15, I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King. So pag nangangaral tayo, we should preach God as our Creator, our King, the Lord God Almighty, the Holy One. Kaya sabi ng 1 John chapter 2 verse 20, but you have an anointing from the Holy One. So yung Holy One na yun, we have anointing from the Holy One, and you know all things. Lahat ng may anointing ng Holy One, the Almighty God, na nag-exist, na merong tatlong persona, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and you know all things. Alam mo na ang mga bagay because you have the anointing of the Holy One, the Holy Trinity, the Triune God. Ika-apat na puntos, kaapat. God will make the preachers or evangelists shine like bright stars forever. Forever and ever. Maaring nagsasabi kayo na, paano kung mga ngaral sa Panginoon, mabubuhay ba ako ng pangangaral ko sa Biblia? Kapatid, pakinggan mo ako. Humarap ka sa screen ng cellphone mo o television mo o iPad mo. Did Christ ever said, na when you preach the gospel, iiwan mo ang trabaho mo? Iiwan mo ang iyong negosyo? Did he say that? Bigyan niyo ako ng isang talata na iiwanan. Ang mga tao na ginagawang palamuti si Jesus Christ sa kanilang negosyo, hindi karapat-dapat yun. Ginagawa mo lang palamuti eh. Tingnan niyo yung may-ari ng In-N-Out, yung negosyante, may mga Bible verse siya. Sabi ng mga transgender tsaka mga atheist, yung mga bakla, yung mga homosexual. Offensive sa amin yan. Dapat alisin yung mga Bible verse. Sino pa sila para utusan yung may-ari na Christian siya para alisin yun? Di wag kayong kumain. May Jollibee naman eh. O McDonald's. Kung gusto nila McDonald's o Jollibee. O sa ibang ano. Diba? Ang ano na wag kang pumunta rin sa kanila. Parang ano yan eh. Halimbawa, sa bahay ko, marami akong Bible verse. Pagkatapos, merong tumingin lang sa bintana ko dyan. Offensive sa akin yung ano mo. Ano sasabihin ko? You better get out of my place. Get out of my yard. Get out of my yard. Sasabihin kong ganun. If you don't get out of my yard, you're gonna be in trouble. I'm gonna call cops. Yung cops. Kasi outsiders. Parang ganun, di ba? Remember, God will make the preachers and every evangelist shine like bright stars forever and ever. Daniel chapter 12 verse 3.
Those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Sabi, lahat ng sinamang matutuwid na tao at napanumbalik niya ang isang makasalanan upang mamuhay ng may katuwiran, naging tagalangit yung mga makasalanan. Yung tao na nagpanumbalik sa makasalanan na yun sa Diyos ay magliliwanag katulad ng mga bituin forever and ever. Wala mang pera na ipinangako rito, ha? Kundi, you are telling the salvation, the gospel, that there is only one Savior, si Jesus Christ, sa mga makasalanan. And you didn't need proof. Anong proof na yon? Na, Panginoon, kung mangangaral ako, magkakaroon ba ako ng gantimpala? You don't need those proof. Just say the word. Just preach the gospel. Preach the gospel. If they don't like it, it's up to them. Because you cannot please everyone. Dahil ang pinapangaral mo si Jesus Christ. Either their answer is yes to Christ or no to Christ. At least you preach the gospel. Yun ang bottom line. Na tayo ay naparito, meron kang liwanag na natanggap sa Panginoon, and you share the meaning of salvation sa iba para matanggap nila ang Panginoon. Sabi nga ng Luke chapter 15 verse 7 sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Sa verse 10, ang sabi, Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Isipin ninyo, because of your preaching, because of your pag-share ng gospel sa iba, naliligtas sila ay nagdidiwang naman ng mga anghel ng Diyos sa langit dahil sa isang makasalanang nanumbalik sa Diyos. Hindi pa damihan ito ng mako-convert mo. Just say the word. Parang ganito yan eh. Kailan lang, recently lang, nagsabog ako ng maraming mga seeds kasi gusto ko magtanim ng yung gumagapang nagka-climb. Tapos, ang tawag ng bataw, di ba? Para meron akong pang sigang, ginisa. Sana lumaki nga sila, yung parang string bean na maikse, yan. Tinanim kong ganun. Binuhos ko sa pots. Tapos ang ko ron, kung sinong umakyat, mag-survive, isang bungko sila, di marami, malulusog sila. So meron na akong tinatawag na balad na ginawa. Anong ibig sabihin nito? Na when you preach the gospel, o when you kinalat mo yung mga seeds, yung kinalat mong seeds na yon, yung let's say word of God, di ba? Hindi ka naman mag-e-expect na lahat yun ay tutubo sa mga tao. Dahil ang sabi ng Biblia, depende sa lupa, sa soil. May mga soil na may mga rocks, may mga soil na may mga tinatawag na thorns and bushes, at may mga soil na nilalandingan ng mga ibon, kinakain. Yun ang word of God eh. Yung mga tao na kung paano nila tinatanggap ang word of God, tatanggapin nila ng saglit. Unang-una, yung pag nakarinig ng word of God, baliwala sa kanila kasi the devil is ini-snatch yung word of God sa kanila para hindi nila mapaniwalaan at sila ay mapunta sa impyerno. Meron namang ibang tao na may mga stony hearts, narinig yung salita ng Panginoon, saglit lang na panahon, ilang araw lang, at tinanggap nila, ginawang palamuti yung word of God na tumubo sa puso nila, pero walang roots, hindi
pumunta sa ilalim kasi nga puro rocky, mabato. Meron naman tumubo doon sa may mga bushes, thorns and bushes, mga grassy portion. Pero hindi rin nagtagal. Kasi yung mga priorities nila na pagpapayaman, either pagpapayaman kahit sa daya, ay ginagawa nila. Kaya yung Word of God ay namatay sa kanila, natuyo. At meron namang isang matabang lupa, pumunta yung salita ng Panginoon, yung seeds, tumubo. Alam niyo kung bakit? Yung tao na yon, wala naman siyang worry sa sarili niya. But siya ay inaalis niya yung mga tinatawag na stony heart niya at wala siyang mga bitterness, yung tinatawag na salasalabat na mga thorns sa buhay niya, ay doon tumutubo ang salita ng Panginoon. Yun yung taong uhaw na gustong marinig ang salita ng Panginoon at kaligtasan. Mas pinahalagahan niya yung sasapitin ng kanyang kaluluwa kaysa sa kikitain niya sa mundong ito na pansamantala lamang. Tumubo ang salita ng Panginoon at namunga sa kanya. Ito ang mga taong tumatanggap ng gospel. Kaya sabi ng Biblia na nagagalak ang buong kalangitan sa isang taong nanumbalik sa Diyos na dating makasalanan ay nanumbalik. Luke chapter 15 verse 10. Kaya nga sabi nga ng James chapter 5 verse 20 rin, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death, from hell. Hindi na siya mapupunta doon sa hell. And cover a multitude of sins. Pag sinabing cover a multitude of sins, this is a special conversion. You know why? It cover a multitude of sin. Halimbawa, ako si Brother Joe, nangangaral ako ngayon sa 11 na nakakapakinig sa akin. Regular yun 11 eh. So it's only like I think 1%, 2% nakikita ko sa hindi ako nagwo-worry. Kung ang nakikinig sa akin ay 20 lang, at sa 20 na yon, 15 ron ay naaasar sa akin. Kahit 5 na lang yung natira. Okay, sa 5 na yon, ay ilang araw lang makakalimutan yung sinabi ko. So ang nangyari, sa 5, 1 na lang yung natira. Yung natira ay, siya yung naglalike sa ko. Yung isang tao na yun, naglalike sa mga preaching ko. So, nag-iisa siya, di ba? So, hindi paramihan ito nang nako-convert, tandaan ninyo. Kasi ang paniniwala ko ay ganito. Yung nanalig sa Panginoon dahil sa sinabi kong ito, kahit nag-iisa lang siya. Hindi ko na alam, hindi naman kami magkikita. On the other side na lang, doon na lang tayo sa langit magkita. And, what if na merong sa langit ay merong tumapik sa balikat ko? Brother Joe, siyempre lilingkod ako. Saan kita nakilala? Paano mo ako nakilala? Hindi, ikaw yung nagsasalita sa YouTube, karaoke, pananampalataya at katotohanan. Ha? Oo, meron akong non-monetized YouTube program. Kasi ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay dapat free of charge. No money involved, no anything, no any gold or silver or bronze at ano pa mang mga privileges. Just preach the gospel. Oo, kaya nga ako nakikinig sa'yo. Ano ba, yung isa na yun? Maraming salamat sa pakikinig mo. Tapos yung isa na yon sa likod, pag linkong ganon, meron siyang 50 kasama rin. Sabi, may kasama ka. Hindi, Brother Joe, yung mga kasama ko na itong 50, sila naman yung nanampalataya sa sinabi ko dahil sa sa'yo rin na sa pangangaral mo at ako'y nakakilala sa Panginoon. At sila yung 50 na nag-gather kami sa isang maliit na bahay at doon ay nagpupuri kami. Ganun ba? Paglingon ko uli,
Doon sa likuran ng 50, meron ng 500,000 na katao. Oh, ang dami niyo palang kasama dyan. Hindi, Brother Joe, sabi ng 50, sila yung mga bunga ng pangangaral namin. 500,000. So, tagwa 1,000, yung isang pastor na yun na na-convert. So, makikita ninyo na magugulat kayo, di ba? Sa isang salita ng Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon, yung buto na when it dies, mananatiling nag-iisa, di ba? At pag namatay ay mananatiling nag-iisa, subalit ito ay mabubuhay at mamumunga ng marami. Tingnan natin yon. Ito sabi rito sa Book of John chapter 12 verse 24. Most assuredly, I say to you, unless a grain, singular, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Ang binabanggit ng Panginoon, of course, yung sarili niya, na maliban ng isang butil ng wheat ay malaglag sa ground at mamatay. He was talking about the crucifixion. And it remains alone doon sa grave. But if it dies, it produces much grain. Nung nag-resurrect ng Panginoon, nung nangaral na ang mga apostol, ang mga disipulo ng Gospel of Christ, and then it produces more grain. Kahit nag-iisa lang ang inyong convert sa Panginoon, at yung tao na yon ay dala-dala niya ang gospel, the life and salvation through the gospel, ay siya na ang magdadala ng liwanag sa ibang tao through the gospel of Christ, at yung mga tao ay makakakilala at magdadala ng maraming mga kaluluwa, mga souls na maliligtas sa kaharian ng Panginoon. Ito ang tinatawag na Gospel of Christ, the true gospel of the Lord God Almighty, the gospel of hope, gospel of peace, the gospel of salvation, na nasa atin until now. But there will come a time na matatapos din ito when the fullness of the Gentiles has come in doon sa kaharian ng Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 15. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ihanda ninyo ang inyong mga paa sa pagpapahayag ng gospel of peace. With the preparation of the gospel of peace. At si Jesus Christ, ang sabi ng Biblia doon sa Acts chapter 10 verse 16, and He came and preached peace to you who were afar off, and to those who were near. Ang kaligtasan ay ipinapahayag ng gospel, ng tinatawag na gospel of Christ, the gospel of hope, from near and far, sa malalayo. Regardless of race, regardless of who you are, your status in life, mayaman o mahirap, ang gospel of salvation ay nakalatag na. At darating ang oras na ililigpit na ng Diyos yan, aalisin, sapagkat natapos na. Parang handaan yan. Nandyan yung mga handa. Just like the gospel of Christ, ang mga tao ay kapag nag-imbita ang Panginoon at walang pumupunta sa handaan,
Anong sasabihin ng Panginoon tulad ng parable ng handaan ng hari? Doon kayo pumunta sa mga lansangan, sa mga pulubi, mahihirap, at anyayahan nyo sila. Sapagkat yung mga unang inimbitahan na hindi pumarito, yung mga mayayaman, sikat na tao, ay kailanman ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang gospel ng Panginoon ay meron tinatawag na oras, like a ticking clock sa bawat tao, na kapag natapos yung ikot ng orasan na yon, ay matatapos na yon. You cannot find anymore or look for the gospel because there's no more. Kaya ang sinasabi ng Biblia na ang gospel ng Panginoon, the gospel of salvation, ay hindi mananatili ito sa mundo. Sapagkat ang sabi rito, people will gonna seek the word of the Lord, but shall not find it. Because si Jesus Christ, ang timetable niya sa gospel of salvation ay merong hangganan at oras. Kapag narinig niyo ang salita ng Panginoon, don't let your heart na maging hardened heart. Accept our mistake, accept our weaknesses, accept that we are sinners. Accept you are a sinner, so that Christ might save you. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. In yourself, in your own self, and in your own prayer, accept Him so that the Holy Spirit may come into your life. Marami pong salamat. Brother Joe, ito ng Krayoke Pananampalataya at Katotohanan. At nawa, ang gospel ng Panginoon ay may bahagi rin ninyo sa ibang tao. Sa inyong mga kaibigan, co-workers, kapitbahay, mga kapatid, magulang, upang hindi maging huli ang lahat sa kanila. God bless po sa inyo lahat. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say Amen and Amen.